Mga kaermitanyo, narito na ang pagtatapos ng ating kwento. Simulan na natin to. Ngayon, Fidel, susuway ka pa rin ba? Isipin mo na lang ang buhay nila ay nakasalalay sa mga kamay ko. At yung kaibigan mo, wala naman talagang sakit yon. Pero binigyan ko siya ng sakit. Kaya ngayon gawin mo na ang mga pinapagawa ko sa'yo. Pagkatapos mo silang tapusin, ay pagagalingin namin siya. Kapag nagawa mo na yon, maaari na kayong umalis sa lugar na ito. Tapos na ang ating usapan. Wika ni Eustasio sa kanya. Nang mga oras na yon, nag-iisip siya ng pwedeng gawin. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, panay naman ang pagtawag niya sa kanyang maestro. Manong Jim, tulungan mo sana ako sa pagkakataong ito. Kailangan ko ang tulong mo. Wika niya sa kanyang isipan. At habang nagdadasal siya, narinig na lamang niyang nagsisisigaw si Eustasio. Pagmulat ng kanyang mga mata, wala na sa mga kamay ni Eustasio si Susan. Maging si Fidel ay nagtaka sa mga nangyari. Nakita na lamang niyang nagkakagulo ang pangkat ni Eustasio dahil bigla na lang nawala ang kanilang bihag. Pagsipat niya sa kabilang dako, nakita niya si Tandang Jem na hawak si Susan. Inilapit niya ito sa pangkat ni Temyo at agad itong pinalisan. Nang mga oras na yon, halos ang buong pangkat ni Eustasio napapaatras sa bawat paghakbang ni Tandang Jem. Gawa ng sa bawat damong nasa sa paligid nito, nalalanta at natutuyo. Ramdam din nila ang init ng presensya nito na para bang nag-aalab na apoy. Sa sandaling ito ay napapangisi na lang itong si Fidel. Nang akmang susugurin na niya ang pangkat ni Eustasio, ay bigla naman siyang hinarang ng mga tauhan nito. Dahil sa galit niya ay inundayan niya ito ng saksak gamit ang kanyang punyal. Pinapaulanan niya ito ng unday hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. At sa isang iglap, napunta si Tandang Jem sa kanyang kinaroroonan. Wala ka nang pinoproblema ngayon, iho. Sa'yo nagkasala ang pinuno ng mga ito. Kaya ikaw ang humarap sa kanya at ako ang aharap sa galamay nito. Wika ni Tandang Jem sa kanya habang itinaas ang tungkod nito na pagmamay-ari ng mga nilalang na nagbibigay din sa kanya ng mga itim na manok na yon. Naglalabas ang tungkod na yon na parabang kuryente na dumadaloy sa hangin. Naunang sumugod ang kanyang maestro sa napakaraming alagad ni Eustasio. Habang siya, kinakaharap si Eustasio at ng espiya nitong si Boro. Ngunit hindi naging madali sa kanya nakaharapin si Eustasio dahil sa dalawa nitong tagapagbantay na merong kakaibang lakas. At dito na niya muling tinaglay ang anyo ng isang engkanto. Sa muling pagliliwanag ng kanyang mga mata ay ang pagsugod ng isa sa mga espiya ni Eustasio na si Boro. At laking gulat ng mga santigwar dahil isang sapak lang ito ni Fidel ay tumilapon ito sa pangkat nila Temyo. Kaya ang nangyari, wala itong kahirap-hirap nilang napaslang at dito ibinuntong ni Temyo ang galit niya sa taong yon.
Magaman sugatan si Temyo, ay nakakaya pa rin itong lumaban dahil sa taglay nitong armas. Dahil sa pagkalupig ni Boro, ay sinugod din siya ng isa pa sa mga bantay ni Estacio. Ito ang pinakamahusay na bantay ni Estacio na nagtataglay ng malalakas na mutya sa kaliwa. Kahit taglay na ni Fidel ang pinakaloob ng mga engkanto, ay nagagawa pa rin siyang mapantayan ng lakas sa bantay nito. Sa bawat unday niya ng saksak dito, tila ba nababasa nito ang kanyang mga galaw. Dagdag pa dito, ang mga kamay nitong animoy ugat ng isang puno sa sobrang tigas. Bigla-bigla din itong nawawala at nag-iwan na lang ito ng usok sa kanyang pinanggagalingan. Dahil dito ay ginamit niya ang pangatlo niyang mata upang masilayan ang mga nakahakbang na nag-aanyong espiritu. Sa pagpikit ng dalawa niyang mga mata ay ang pagsipat niya sa kalaban na papasugod sa kanyang kinaroroonan. At dahil dito ay muli niyang inimulat ang kanyang mga mata. Pag-unday niya ng saksak sa kanyang likuran, ay sakto namang tinamaan niya ang balikat nito. Halos tumagos ang kampilan niya, pero hindi pa rin ito ininda ng lalaking yon. Dahil alam niyang lamang na siya sa laban, sinugod niya ito upang tapusin. Subalit, agad itong nakakuha ng bolo na nakatarak sa lupa. Nang makita ng pangkat ni Temyo ang kaliitan niyang sandata, ay hinagisan siya nito ng isang kampilan na pagmamay-ari ng kanilang pinunong si Temyong. Dahil dito, ay muling nagagalak itong si Fidel sa magaganap nilang duelo. Habang nagsasagupaan sila, ay ang pagsipat niya sa kabilang dako. Pinagtutulungan si Tandang Jem ng mga santigwar. Nakikisali din ang pangkat ni Temyo dahil sila naman talaga ang pakay ng mga kalaban nila. Habang tuloy pa rin ang pagharap ni Fidel sa berdugo ni Estacio, ay halos magkikislapan ang bawat sandata kapag tumatama sa bawat isa. Inabot din sila ng halos 5 minuto sa pakipaglaban dahil sa angking abilidad ng berdugo nito. Dahil sa muling paghilom ng mga sugat na tinamo ng isang ordinaryong sandata, ay binunot niya muli ang kanyang punyal. At sa pagkakataong yun, ay doon na niya ipinamalas ang huling itinuro ni Tandang Jem sa kanya. Ang maglaho sa damuhan. Sa pagkawala niya sa paningin ng kalaban, ay ang paglitaw niya sa likuran nito. Bago pa man siya lumitaw ay nagawa ng tumarak ang punyal niya sa may likuran nito. Napapasigaw ito ng tamaan niya iyon at kitang-kita niya ang pagkalusaw ng laman nito, na ibig sabihin na isang lana nito ang kaluluwa sa mga demonyo. Habang nagsisisigaw ang lalaki, ay nilapitan naman ito ni Estacio at pinugutan ng ulo upang hindi na maghirap ang kanyang tauhan. Matapos niya itong gawin, ay ang pagsugod nito sa kanya. Kahit anong pag-ilag niya sa mga atake nito, ay nagagawa nitong tamaan siya. Sa lakas ng mga atake nito, gamit ang nagliliyab na palakol, ay halos bumaon si Fidel sa lupa. Ramdam din niya ang mabigat na presensya nito, kaya hirap siyang makakilos sa kanyang kinaroroonan. Nang mga oras na yon, tanging si Estacio na lang ang natirang nakipaglaban dahil nagsisiatrasan ang ibang mga alagad nito.
dahil sa takot nila sa kanyang maestro. Tanging panonood lang naman ang nagawa ng kanyang maestro dahil nangako itong siya ang tatapos dito. Kahit nakita ng kanyang maestro ang kanyang paghihirap, hindi pa rin ito tumulong dahil alam nito ang kapasidad ni Fidel. Maya-maya pa ay napanganga na lamang ang lahat. Nang masipat nila ang isang anyo ng berdeng kalabaw, at galing sa anyo ng isang kalabaw ay nagiging isa itong tao. Pumasok ito sa katauhan ni Fidel at naglaho sa kanilang mga paningin. At kasabay ng mga pangyayaring yon ay ang pagtayo ni Fidel at nag-unat-unat ng kanyang mga buto. Nang makita ni Estacio ang kanyang ikinikilos, wala na itong pagdadalawang isip na sumugod sa kanya. At habang nagbubuno sila ni Estacio, ay kitang-kita ng lahat ang lakas na ipinamalas niya. Nakakaya na niyang ibalibag si Estacio sa kabila ng hindi masukat nitong taglay sa katawan. May kalakihan din itong si Estacio at base sa anyo nito, taglay nito ang wangis ng isang demonyo. Kahit taglay na nito ang isang demonyo, wala siyang kawala sa isang hari ng mga engkanto. Hinawakan nito ang dalawang paa ni Estacio at saka paulit-ulit na inihampas sa lupa. Animoy turo noong nagwawala si Nuli. Gumagalaw-galaw pa noon ang katawan nito at sa kaloob-looban ni Estacio, nasipat ni Nuli ang tumitibok-tibok nitong bertud ng isang demonyo na pinagmumula ng lakas. Maya-maya pa ay biglang nangisay ang katawan ni Estacio at kasabay ng paglabas sa katawan nito ng isang anyong maitim na usok na may dalawang sungay sa ulo at buntod sa likuran. Humahalakhak pang tumawa ang nilalang na yon at bigla-bigla na lang naglaho. Kasabay ng pagkamatay ni Estacio ay ang pagkawala ng malay ni Fidel. Yun ang epekto ng espiritong sumanib sa kanya. Lumipas ang mga minuto, nagising din naman itong si Fidel. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya si Susan na umiiyak. Inaakala kasi nito na namatay siya sa gitna ng digmaan. Ngunit nang pagbangon niya, tila ba nahihiya ang dalaga dahil nagising si Fidel. Nayakap-yakap niya. Naroon din si Ginoong Temyong at ang dalaga nitong anak. Nang makita nito ang ginagawa ni Susan, ay bigla na lang itong tumalikod at umalis na para bang nagagalit. Mabuti naman at gising ka na, iho. Malaki talaga ang pasasalamat namin sa tulong mo at ng maestro mo. Kung wala ka, napapaslang kaming lahat ng hayop na Estacio na yan. At patawad nga pala sa mga nasabi ko sa iyo kanina. Hindi yun maganda. Wika ni Ginoong Timyong sa kanya. At napasagot lang naman siya ng, "Walang anuman, Ginoong Temyong. Pareho lang tayong biktima at pinaglaruan ng grupo na ito. At ngayon, lumalabas din ang katotohanan. Pinaglalaruan nga niya ako." Tugon niya kay Ginoong Temyong. Nang gabing yon, doon na ilantad sa lahat ng mga tao ang buong pagkatao ni Fidel. At doon din napagtanto ni Fidel na may isang tao palang palihim na nagmamahal sa kanya. At yun ay walang iba kundi ang inaanak ni Ginoong Pilimon
na si Susan. Pagsapit ng umaga, naroon na sila Fidel sa tahanan ni Manoy Pilimon. Pinapahatid pa sila ng mga tauhan ni Temyo bilang pasasalamat sa kanyang ginagawa. Ngunit bigla silang naalarma nang sabihin ni Ador na labis na ang panghina ng katawan ni Manoy Pilimon. Humihiling si Fidel kay Manong Jem na sana magagawa niyang matulungan ang kanyang kaibigan. Lubos namang tinatanggap ng kanyang maestro ang kanyang hinihiling. Pinasok nila ito sa silid nito at doon nila nakita ang kalagayan nito. Naglalaway na ito na sobrang lapot na siyang labis nilang kinakawaan. Dahil sa eksperto ang kanyang maestro sa panggagamot, ay walang kahirap-hirap nitong natanggal ang lason sa katawan ni Manoy Pilimon. Ang inaakala ni Fidel na barang ang sanhi ay hindi pala. Matapos nilang gamutin si Manoy Pilimon, ay agad naman silang lumabas ng silid. Ngunit maigi itong binantayan ni Manong Jem hanggang sa tuluyan na itong makabalik sa dati niyang lakas. Lumipas ang mga araw. Nandoon pa rin si Fidel at ng maestro niya sa lugar ni Manoy Pilimon. Labis ang pasasalamat ni Manoy Pilimon sa maestro nitong si Fidel dahil nagawa pa nitong madugtungan ang kanyang buhay. Sa ilang araw na pananatili ni Fidel sa lugar nila, mas lalo niyang nahahalata ang palihim na pagmamahal ni Susan sa kanya. Pinapakitaan siya nito ng kabutihan na para bang isang alaga. Magaman nagkakagusto rin siya sa dalaga, tila ba naglalaban ang kanyang puso at isipan. Iniisip niya kasi ang magiging buhay nito kasama siya kapag ito ang nakatuluyan niya. Kahit anong pagpapapansin nito sa kanya, binabaliwala niya ang lahat. Hanggang sa isang umaga, hindi na niya nakita ang dalaga sa bahay nila Manoy Pilimon. Bawat umaga't hapon kasi, palagi niya itong nakitang nagdidilig ng mga halaman at palagi itong tumatambay sa labas ng bahay. Pero 2 araw ang lumipas, hindi pa rin niya nakita ang dalaga. Lumipas ang mga araw. Tila ba balisa na itong si Fidel. Hindi niya alam pero parang hinahanap niya ang presensya ng dalagang yun. Kaya isang araw, tinanong niya itong kaibigan niyang si Ador. Oy, bakit mo naman naitanong ang babaeng yun ha? Nagkagusto ka na rin ba sa kanya? Sagot ni Ador na tila ba nang aasar pa sa kanya. Alam mo, sa araw-araw na nawala ka dito, walang oras yung nagtatanong sa akin kung kailan ka babalik. Palay na yung lumalapit sa manok, Fidel. Dahil tila wala ka namang pakialam sa kanya. Ayun, umuwi na sa kanila. Wika nito na siyang ikinagulat ni Fidel. At ito pa, nung gabi na nakipagdigma kayo sa pangkat ng mga sintigwa, kahit gabi pumunta siya doon para lamang makita ang kalagayan mo. Kung gusto mo rin ang babaeng yon, puntahan mo sa bahay nila. Baka hindi mo na yun makikita pa. Sinabi kasi niya na pupunta siya ng Manila. Dahil dito ay nagmamadali siyang puntahan ang babae. At fast forward tayo ng 2 taon. Mag-asawa na ang dalawa. Naging asawa ni Fidel si Susan. At alam niyo ba na sa kasalan nitong dalawa, wala silang ni isang singkong duling ang ginastos.
Bukod sa mayaman itong babae, ang pangkat nila Temyong at Manoy Pilimon ang sumasagot sa lahat ng gastusin. Sa ilang taong dumaan, naging masaya naman silang magpamilya. Meron silang 3 malulusog na anak. At ang kanyang maestro na si Manong Jem, bumabalik-balik pa naman ito sa lugar nila Fidel. Gawa ng doon na naninirahan si Fidel sa lugar ng babae. At nangyari ang lahat na tinatamasa ni Fidel dahil sa bertud ng itim na manok na hari sa mga sabungan. Okay mga kaermitanyo, ayos din ang ending ng kwentong ito, hindi ba? Bago niya naranasan ang kapayapaan at sarap sa buhay, ay dumadaan muna siya sa isang mahirap na pagsubok sa buhay. Nandun na yung naging rebelde sila. So mga kaermitanyo, i-comment nyo sa baba kung ano ang masasabi nyo sa kwentong ito. Maraming salamat. At oo nga pala, yung shoutout natin ay iipunin natin. Mag-comment kayo dito dahil sabay-sabay na natin. Hanggang dito na lang.